Iminumungkahi ng tumatakbong senador na si Pastor Apollo C. Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ ang pagpapahusay sa solid waste management sa pamamagitan ng pagpapatupad ng Eco-Composting Receptacle o ECR. Ito ay isang sistema na idinisenyo upang gawing mas madali, organisado at epektibo ang proseso ng composting. Sa pamamagitan nito, ang mga nabubulok na basura tulad ng balat ng prutas, gulay, tuyong dahon at iba pa ay gagawing fertilizer upang maging kapakipakinabang sa mga halaman at kalikasan, habang ang mga hindi nabubulok na basura ay ire-recycle. It is one of the most effective yet cheapest technologies in waste management using natural methods of decomposition. Ang ganitong sistema ay napatunayan ng epektibo dahil mismo sa Kingdom of Jesus Christ ay ipinapatupad ito ni Pastor Apollo. Sa KOJC mayroong tinatawag na Material Recovery Facility kung saan pinaghihiwalay at pinoproseso ang mga recyclable at non-recyclable na mga basura. Ang ECR ay nakatutulong na mapigilan ang mabahong amoy sa kapaligiran. Mura at madali pa itong itayo at madali lang i-operate. Ang ganitong sistema ay pinapatupad din sa ibang bansa tulad ng Germany, Sweden, Japan at iba pang bansa. Samantala, iminumungkahi din ng butihing pastor ang mas mahigpit na parusa para sa mga irresponsableng nagtatapon ng basura tulad ng community service. And again, dapat talaga yung local government unit mismo, sila mismo ang i-augment natin, sila mismo ang ipupush natin para mag-oversee ng itong problema, lalo na sa solid waste. Naniniwala si Pastor Apollo C. Kibuloy na ang maduming kapaligiran ay maaaring mag-udyok ng kriminalidad, samantala ang kalinisan naman ay nag-uudyok ng mga pagpapala. Isinusulong ng tumatakbong senador na si Pastor Apollo C. Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ na paigtingin ang mga regulasyon para mapalakas ang paggamit ng renewable energy tulad ng solar, wind, hydroelectric power at iba pa. Bilang tugon, nais palawakin ng butihing pastor ang pagbibigay ng mga insentibo tulad ng tax incentives sa mga kumpanya at individual na mamumuhunan sa renewable energy projects. Sa pamamagitan nito, matutulungan ang mga kumpanya na makapagbigay ng pangmatagalang serbisyo sa paggamit ng renewable energy na makatutulong din sa pagpapalakas ng ekonomiya ng bansa. Layunin din itong gawing mas mabilis at maayos ang proseso ng pag-aproba ng mga permit upang hikayatin ang mga investor. Proposal po ni Pastora, ito enhanced tax incentives for renewable energy products. For example, may investor, willing siya mag-invest para sa, it's either hydroelectric power ba yan, geothermal ba yan, wind ba yan, solar energy ba yan, or anong renewable energy ba na kaya niyang i-invest, lalo na depende kung sa local community anong best doon, no? Siyempre, pag maraming tubig o malaking dam, merong ganong reservoir na kaya pang geothermal siya kasi common din yan sa Pilipinas. So, pag may investor na willing siya, okay, gusto ko mag-invest na para talagang ano lang tayo, doon lang tayo sa renewable energy lang ang gagamitin sa bansa at saka maging sustainable talaga. Tsaka kaya ng wala ng brownout and everything. Number one, ang bibigay talaga na benefit ng gobyerno dapat para sa mga investors na katulad nito ay yung tax incentives and subsidies. Ang tax incentives ay makatutulong din sa mga kumpanya para sa pagsasagawa ng mga trainings at pag-i-invest sa research and development. Ito ay upang mas marami pang trabaho at oportunidad ang maibibigay sa bawat manggagawang Pilipino. Anya, malaga itong matutukan upang mapagaan ang presyo ng kuryente sa bansa. Maganda din po, sabi ni Pastor, na merong ding partnership with stakeholders wherein we will engage with private sectors, with international investors, para talaga ma-foster yung collaboration and investment in renewable energy. Ito ay isa lamang sa mga programa ni Pastor Apollo na tutugon sa climate change at makatutulong upang mapanatili ang paglago ng ekonomiya sa bansa. Maging sa The Kingdom of Jesus Christ, naging proyekto din ni Pastor Apollo C. Kibuloy ang independent at self-reliant pagdating sa paggamit ng enerhiya. Kaya naman, napakahalagang proyekto ito sa kanya para mas mapalakas pa ang renewable energy sa bansa. Madalas maranasan ng Pilipinas ang mga kalamidad tulad ng bagyo na nagdudulot ng matinding pagbaha sa iba't ibang lugar at pagkasira ng mga infrastruktura.
Sa 2024 national budget, tinatayang 255 billion pesos ang inilaan para sa flood control projects ng Department of Public Works and Highways. Sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos, ipinagmalaki niya ang 5,500 flood control projects na nakumpleto sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ngunit makaraan ang ilang araw ay hinagupit ng sunod-sunod na bagyo ang bansa. Isa na rito ang bagyong Karina na nagdulot ng matinding pagbaha sa Metro Manila. Lubog din sa baha ang rehiyong Bicol matapos humagupit ang bagyong Christine. Bilang tugon, nais isulong ni Pastor Apollo C. Quiboloy ang Housing Renovation and Standardization Program na magbibigay ng standardized housing, lalong-lalo na sa mga flood-prone areas. We have here number 1, sabi ni Pastor, ang ipapasa niya, Housing Renovation and Standardization Program. Ano tong housing renovation? Sabi ni Pastor, kasi na-identify naman kung saan yung mga parte ng bansa na flood-prone areas or typhoon-prone areas. So, dapat bibigyan sila ng standardized na housing. For example, alam mo, malapit yan. So, at least 2 to 3 story o houses naman ang ibigay natin. So, achievable ba? Bakit? Paano yun? Ang laki-laki ng 2 to 3 story houses. So, sabi ni Pastor, isa din sa nabanggit ni Pastor is yung super ministry system. Isinusulong din ng butihing pastor ang pagtatayo ng community resilience centers na magiging complex centers ng mga nasalanta ng kalamidad na mayroong pangunahing pangangailangan gaya ng pagkain, tubig, damit at mga gamot. Ang gagawin niya is ready siya, complex po ito. So each CRC will accommodate kung ilan man yung number of population in that certain barangay. Tapos po, it will be equipped with essential supplies. May food na, may water na, meron pang medical necessities, may clothing, kumpleto na. And it will serve as a command center during disasters. And of course, it will function, like I've mentioned, as a community center during non-disaster period. So ganun ang pagiging proactive approach, dapat nakikita mo na saan mo ililikas, saan mo ililipat yung mga magiging typhoon survivors during that time. Siyempre, elevated again yan. Elevated yung area na yan para talaga wala tayong magiging problema on the day of the typhoon. Sa ilalim naman ng flood control infrastructure development, plano ni Pastor Apollo na magtayo ng large-scale dams at reservoir, underground water storage facilities at i-improve ang drainage systems na makakatulong sa mga urban areas at Metro Manila. Ito yung tinatawag na comprehensive network of flood control infrastructure. Gaano to kagaling? Number 1, yung large-scale dams and reservoir. So when you talk about large-scale dams, so ito yung magko-collect ng mga excess water during heavy rainfall. Ko-collect niya, and then siya yung magko-control ng release of water gradually. And at the same time, it will serve as reservoir. Reservoir, siya yung muna ang i-imbak ng mga water para for agriculture purposes, for industrial purposes, and also especially doon sa mga areas that have water scarcity. Kabilang din sa mga proyekto at mga plano ni Pastor Apollo ang transportation arrangement, evacuation systems at education programs para sa pagsasagawa ng mga proper drills sa iba't ibang lalawigan. Isusulong din ni Pastor Apollo ang environmental protection and natural flood barriers na naglalayong magtanim ng mga puno sa iba't ibang bahagi ng bansa upang mapigilan ang pagbaha at pagguho ng lupa lalo na sa mga typhoon-prone areas. Ang programang ito ay una nang sinimula ng butihing pastor sa pamamagitan ng Sunshine Philippines Movement kung saan nagpapatuloy ang nationwide tree planting activity na may temang One Tree, One Nation. Hindi lingid sa kaalaman ng marami na si Pastor Apollo C. Quiboloy at ang kanyang mga volunteers sa Kingdom of Jesus Christ ay tumutulong sa mga nasalanta at nagbibigay serbisyo sa mga nangangailangan, hindi lang sa Mindanao kundi sa iba't ibang lugar sa bansa tuwing may kalamidad. Ayon sa tagapagsalita ni Pastor Apollo, hindi ito posibleng mangyari kung magtutulungan ang bawat Pilipino. Tunay na magiging maunlad at kanais-nais ang patutunguhan ng bansa kung mayroong lider na katulad ng butihing pastor na may pagmamahal sa bansang Pilipinas at may malasakit sa kapwa.